4 na taon. 4 na mahahabang taon ng paghahanap, at sa wakas, dinala siya ngang isang lumang litrato sa isang maliit at maalikabok na bayan sa La Union. Mula sa loob ngang kanyang malamig at mamahaling kotse, tinitigan ni Roman de Villa ang larawan ni Ara Santos. Kuha ito sa London, sa isang gabing hindi niya dapat kalimutan pero pilit niyang iwinawaksi sa kanyang alaala. Nakangiti si Ara sa litrato. Isang ngiting tila kayang painitin ang malamig na gabi sa England. Isang ngiting ngayon ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Isang gabing naksimula sa sobrang alak at natapos sa isang pagkakamaling hindi niya inakalang hahabulin siya hanggang sa dulo ng mundo. Naalala pa niya ang amoy ng buhok nito parang pinahalong bulala at pangako. Naalala niya ang lambot ng balat nito sa ilalim ng kanyang gadaliri. At higit sa lahat, naalala niya ang itsura nito kinaumagahan, isang itsura ng gulat at pagsisisi, bago ito nawalang parang bula, dala ang isang piraso ng kanyang pagkatao na hindi niya alam na nawawala pala. "Sir, sigurado po kayo na dito yon?" Tanong ng niyang driver, pinuputol ang kanyang pagbabalik tanaw. Hindi sumagot si Roman. Ibinalik niya ang litrato sa loob ng kanyang coat at ibinukas ang pintong kotse. Agad siyang sinalubong ng, nakapapasong init ng araw, isang malaking kaibahan sa aircon na lamig na kanyang kinalahan. Ang kanyang libo-libong pisong Italian leather shoes ay lumubo ng bahagya sa maalikabok na kalsada. Napatingin siya sa paligid. Mga simpleng bahay na gawa sa kahoy at yero, mga nagtatawa ng bata na naglalaro ng tumbang preso sa kalsada. At ang ingay ng mga tricycle na dumaraan. Ito ang mundong pinili ni Ara. Isang mundong malayong-malayo sa mga boardroom, sa mga skyscraper ngang Makati, sa yaman at kapangyarihang iniwan niya. Isang galit na pamilyar ang gumapang sa kanyang dibdib. Galit kay Ara sa pagtakas nito. Galit sa sarili niya dahil hinayaan niya itong mangyari. Naglakad siya na parang isang dayuhan sa sarili niyang bansa. Ang suot niyang itim na business suit ay agaw pansin. Bawat madaanan niya ay napapatingin, nagbubulungan. Hindi niya sila pinansin. Isang bahay lang ang pakay niya. Isang babae lang ang kailangan niyang makita. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na sari-sari store. Isang matandang babae na nakaupo sa isang tumba-tumba ang sumalubong sa kanya ng isang naktatanong na tingin. "Magandang hapon po," bati ni Roman, sinisikap na maging magalang kahit kumukulo ang kanyang dugo. "Naghahanap po ako ng isang tao. Ara Santos po ang pangalan." Biglang lumiwanag ang mukha ng matanda. "Ah, si Maam Ara. Yung nurse sa klinik sa may kanto." "Naku, napakabait na bata nun. Ano po ang kailangan ninyo sa kanya, sir?" Hindi siya makapaniwala. Ara, isang nurse sa isang maliit na klinik? Ang babaeng minsan niyang nakasama sa isang 5-star hotel sa London ay namumuhay ngayon sa ganitong lugar? Lalo lang tumindi ang kanyang pakalito. "May mahalaga lang po kaming dapat pag-usapan. Alam niyo po ba kung saan ang bahay niya?" "O naman iho," sabi ngang matanda, itinuturo ang direksyon gamit ang kanyang nguso. "Diretsuhin mo lang yang daan na yan. Yung bahay na may mga nakasampay na maliliit na damit sa bakod, yung may mga tanim na gumamala. Nandun lang yon. Madali mong makikita. Maliliit na damit." Ang nga salitang iyon ay parang mga karayom na tumusok sa kanyang tainga. Nagpasalamat siya sa matanda at nagsimulang maglakad. Bawat hakbang ay pabigat ng pabigat. Bawat pahinga niya ay tila kinakapos. Inihanda niya ang sarili. Inihanda niya ang nga salitang sasabihin niya. Mga salitang puno ngang panunumbat, ngang galit, ngang tanong na bakit. At doon, sa dulo ng kalsada, natanaw niya ito. Ang isang simpleng bahay na puti, na may bakod na napapalibutan ng mga bulaklak. At sa bakuran, may isang babae. Si Ara. Nakatayo ito, nakatalikod sa kanya. Mas payat ito ngayon, at ang dating mahaba at alon-alon nitong buho ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Nakasuot lang ito ngang puting t-shirt at pantalon. Simple. Ordinaryo. Ngunit para kay Roman, kahit sa layo, mas gumanda ito. May isang kapayapaan sa tindig nito na hindi niya nakita nun. At katabi nito, may isang batang lalaki. Mga 4 o 5 taong gulang. Masaya silang naglalaro. Naghahabulan sa damuhan. Tumawa si Ara, isang tawang umalingaw-ngaw sa hangin at tumagos diretso sa puso ni Roman.
Iyon ang tawang narinig niya sa London. Ngunit ngayon, hindi na para sa kanya ang tawang iyon. Para na sa iba. Para sa pamilyang binuo nito matapos siyang takbuhan. Isang mainit na selos ang biglang bumalo sa buong pagkatao ni Roman. So, ito pala ang dahilan. Ito pala ang sikretong tinatago niya sa loob ng 4 na taon. Habang siya, si Roman de Villa, ay ginugol ang bawat araw sa pag-isip kung nasaan ito, kung ano ang nangyari dito, si Ara pala ay masayang bumubuo ng sarili niyang pamilya. Isang pamilyang hindi siya kasama. Parang may pumiga sa puso ni Roman. Ang galit na kanina lang ay kumukulo ay napalitan ng isang malamig at mapait na kirot. Naramdaman niya ang pangingini ng kanyang kamao sa gilid ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay isa siyang malaking tanga. 4 na taon siyang naasaya ng panahon at para hanapin ang isang babaeng matagal na pala siyang kinalimutan. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng determinasyon. Hindi na niya alam kung ano ang sasabihin. Nawala lahat ng inihanda niyang linya. Ang tanging gusto na lang niya ay makita ang reaksyon sa mukha ni Ara kapag nakita siya nito. Gusto niyang makita kung may kahit katiting na gulat o pagsisisi ba siyang masisilayan. O baka naman, wala na talaga. Baka isa na lang siyang multo mula sa isang nakaraang matagal na nitong ibinaon sa limot. 10 talampakan. 5 talampakan. Nakatayo na siya ngayon sa likuran nito, sapat na ang lapit para maamoy niya ang pamilya na amoy ngang shampoo nito. Hindi pa rin siya napapansin ni Ara. Masyado itong abala sa pagtawa habang hinahabo ang batang lalaki na tumatakbo paiko-iko sa kanya. Huli ka! Masayang sigaw ni Ara nang sa wakas ay mahawakan niya ang braso ng bata. Niyakap niya ito ng mahigpit at ginulo ang buhok. Ang bilis-bilis naman talaga ni Kuya Rocho. Rocco! Kahit ang pangalan ay banyaga sa kanyang pandinig. Nagbuga ngang hangin si Roman, inihahanda ang sarili. Ito na. Oras na para harapin ang katotohanan. Ibubuka na sana niya ang kanyang bibig para tawagin ang pangalan nito, isang pangalang 4 na taon niyang sinasambit sa kanyang isipan. Ara. Ngunit bago pa man lumabas ang tunog mula sa kanyang lalamunan, isang siga ang pumunit sa tahimik na hapon. Mama. Biglang bumukas ang pinto ng bahay at mula roon ay sumugot palabas ang 2 pang bata. Isang maliit na batang babae na may 2 tirintas sa buhok, at isa pang batang lalaki. Pareho silang tumatakbo papalapit kay Ara. Ang kanilang maliliit na paa ay halos hindi sumasayat sa damuhan. At sabay-sabay silang tatlo. Ang batang si Rocho at ang 2 bagong dating ay sumigaw sa isang masaya at matinis na koro na yumanik sa buong mundo ni Roman. Mama! Habulin mo rin kami. Nanigas si Roman sa kanyang kinatatayuan. Ang masalitang inihanda niya ay naglaho. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang magabaga. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa tanawin sa kanyang harapan. 1, 2, 3, 3 bata. Tinitigan niya ang nga ito, isa-isa. Makakamuha. Ang hugis ng nga mata, ang itim na buhok, ang paraan ng pangiti. Pare-pareho sila ngang tangkat, pare-pareho ngang sigla. At lahat sila, tinatawag si Ara na mama. Napaluno si Roman. Isang malamig na pawis ang nasimulang tumulo mula sa kanyang no. Ang utak niya, nasanay sa komplikadong manumero at business strategies, ay hindi maproseso ang impormasyon. Ang galit at selos na nararamdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang damdaming mas malaki, mas nakalilito, mas nakatatakot. Pakabigla. Muli niyang tinitigan ang mukha ng bata. At sa pagkakataong ito, sa ilalim ng sikat ng araw, may napansin siya. Isang bagay na pamilya. Sa hugis ng panga ng isang batang lalaki. Sa kurba ng gakilay ng batang babae. Sa paraan ng pangiti ng isa pa. Para siyang tumitingin sa salamin. Isang salamin na nagpapakita ng 3 maliliit na bersyon ng kanyang sarili. Ang puso ni Roman ay nagsimulang tumibo ng sobrang bilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. 4 na taon. Isang gabi. 3 bata. Ang nga numero ay nagsimulang mag-ugnay sa kanyang isipan, bumubuang ang isang konklusyon na imposible, ngunit sa parehong pagkakataon, ay siyang tanging posibleng katotohanan. Napatingin siya kay Ara, na ngayon ay masayang-masaya na hinahabol ang 3 bata sa kanyang harapan.
Walang kamalay-malay sa presensya ang isang lalaking ilang talampakan lang ang layo isang lalaking ang buong mundo ay gumuho sa isang iglap. Hindi niya nagalaw ang kanyang mapa. Hindi siya makahinga. Ang CEO na kayang kontrolin ang isang buong kumpanya ay walang nagawa kundi tumayo roon na parang isang estatwa, habang ang isang tanong na paulit-ulit na umugong sa kanyang isipan. Hindi kaya. Hindi kaya sa kanya. Ang tatlong batang iyon? Ang tawag na mga bata ay musika sa pandinig ni Ara isang matamis na himig na bumubura sa lahat ng pagod at pag-alala sa kanyang dibdib. Habang hinahabol niya ang kanyang tatlong malilikot na anghel sa kanilang maliit na hardin, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamaswerte at pinakakumpletong babae sa buong mundo. Ang payak na buhay na ito sa La Union ang simoy ng hangin mula sa dagat, ang kabaitan ng kapitbahay, ang kalusugan ng kanyang gaana ito ang lahat ng pinangarap niya. Isang ligtas na kanlungan, malayo sa mga multong ng isang nakaraang pilit niyang tinatalikuran. Mama, ang daya mo. Sigaw ni Riley, ang pinakamakulit sa tatlo, nang madamba ito ni Ara at yakapin. Hindi ako madaya, sadyang mabagal ka lang talaga. Sagot ni Ara, kinikiliti ang tagiliran ng anak. Ang halaha ni Riley ay sumabay sa tawangang dalawa pa niyang kambal. Sina Rocho at Rosie, na agad ding lumapit para makisali sa yakapan. Niyakap niya silang tatlo ng mahigpit. Si Rocho, ang kanyang maliit na kuya na laging seryoso at protektibo. Si Rosie, ang kanyang bunso, na malambing at medyo sakitin. At si Riley, ang kanyang pinakabibo at laging may kalokohan sa isip. Sila ang kanyang mundo. Sila ang kanyang lakas. Sila ang dahilan kung bakit kinaya niyang bumangon mula sa isang masakit na pagkakamali 4 na taon na ang nakalipas. Isang pagkakamaling may pangalan. Isang pangalang pilit niyang ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Bigla, sa gitna ng kanilang masayang laro, naramdaman ni Ara ang isang kakaibang panalami na gumapang sa kanyang bato. Isang pakiramdam na parabang may mga matang nakatitig sa kanya. Dahan-dahan, humiwalay siya sa pakakayakap sa mga anak at lumingon. At doon, tumigil ang kanyang mundo. Nakatayo sa gilid ng kanilang bakuran, sa ilalim ng puno ng mangga. Ang isang figura na hindi niya inaasahang makikita pa kahit sa kanyang pinakamasamang panaginip. Mas matangkad ito sa kanyang naalala. Mas malapad ang mga balikat. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na suit na hindi nababagay sa alikabo at init ng kanilang lugar. Pero ang muha ay hindi niya maaring ipakamali. Ang matalim na panga, ang matangos na ilong, at ang mga matang iyon mga matang madilim at seryoso, na ngayon ay nakatiti sa kanya na parabang nakakita ng multo. Roman de Fila. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa mga baga ni Ara. Ang tawa ng mga bata sa kanyang paligid ay biglang naging isang malayong ugong. Ang kanyang makamay ay nagsimulang manginig. Agad niyang hinila ang kanyang tatlong anak sa kanyang likuran, na parabang ang kanyang maliit na katawan ay sapat na para protektahan sila mula sa panganib na biglang sumulpot. Nakatitigan sila. 2 taon mula sa makaibang mundo, pinahiwalay ang 4 na taon at isang karagatan ng mga lihim. Ngunit muling pinagtakpo ang tadhana sa isang maliit na hardin sa La Union. Sa mga mata ni Roman, nakita ni Ara ang pakabigla, pakalito, at isang tanong na hindi nito kailangang bigkasin. At sa mga mata ni Ara, alam niyang nakikita ni Roman ang sagot isang sagot na kinatatakutan niya. Takot. Purong takot ang unang gumapang sa puso ni Ara. Ang takot na matagal na niyang kasama, ang takot na naktulak sa kanya para tumakas, ang takot na baka kunin sa kanya ang lahat ng kanyang pinakaingatan. Mga anak, pasok muna kayo sa loob ng bahay, utos niya sa nanginginig na boses, sinisikap na itago ang gulat sa kanyang mukha. Maglaro muna kayo doon. Pero mama, protesta ni Rocco, na naramdaman agad ang tensyon sa hangin. Sino po siya? Mamaya na tayo mag-usap. Anak, pumasok na muna kayo, pakiusap ni Ara, itinutula ang mga ito ng bahagya papunta sa pinto. Nang makapasok na ang mga bata, huminga siya ng malalim at muling hinarap ang lalaking sumira at bumuo sa kanyang pagkatao. Naglakad si Roman palapit, ang bawat hakbang ay mabagal at sinadya. Huminto ito ilang talampakan lang mula sa kanya. Ara, sabi nito. Ang boses niya ay kasing lalim at kasing lamig ng dati, ngunit ngayon, may bahid ito ngang panginginig.
Anong ginagawa mo dito? Ang tanging lumabas sa bibig ni Ara. Ang kanyang boses ay mahina, halos isang bulong. Hinahanap ka? Simpleng sagot ni Roman, ang mata ay hindi inalis sa pinto kung saan pumasok ang mga bata. 4 na taon kitang hinanap. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Para saan pa? Para sumbatan ako. Wala ka nang kailangang malaman, Roman. Umalis ka na. Umalis. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Roman. Alis ako matapos kong makita. Iyon. Itinuro niya ang bahay. Sino sila, Ara? Pamilya mo? Nakahanap ka na ni Heiba? Bago pa man makasagot si Ara, isang pamilya na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Ara, may problema ba? Lumingon si Ara at nakita si David. Ang kanyang matalik na kaibigan at ang may-ari ng klinik na pinagtatrabahuhan niya. May dala itong isang bayong nga prutas. Agad na napansin ni David ang tensyon, at ang tingin niya ay napunta mula sa namumutlang mukha ni Ara papunta sa estrangherong nakatayo sa kanilang harapan. Sino siya? Tanong ni David. Ang boses ay protektibo. Nakpanik si Ara. Ah, David. Siya si Roman. Dati ko siyang katrabaho sa London? Pagsisinungaling niya. Umaasang maniniwala ang dalawa. Nakataon lang na napadaan siya dito. Tinitigan ni Roman si David mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ang pagsusuri at halatang hindi pa kagusto. Ang selos na naramdaman niya kanina ay bumalik, mas matindi pa. Ito siguro ang lalaking ipinalit sa kanya. Kailangan nating mag-usap, maring sabi ni Roman, ang atensyon ay muling ibinalik kay Ara. Tayong dalawa lang. Wala na tayong dapat pag-usapan, git ni Ara. Ang boses ay tumataas na. Ang nakaraan ay nakaraan na. May sarili na akong buhay dito. Pamilya ko na sila, at wala ka nang kinalaman doon. Ang masalitang iyon pamilya ko na sila ay parang sampal sa mukha ni Roman. Ang duda sa kanyang isip ay lalong tumibay. Ganon ba? Sabi ni Roman sa isang mahinahon ngunit nagbabantang boses na nakpatindi sa lahat ng balahibo ni Ara. Lumapit siya ng isang hakbang, sapat para sila na lang dalawa ang makarinigan. Hindi ako naniniwala sa iyo, Ara. At hindi ako alis sa lugar na ito hanggat hindi ko nalalaman ang totoo, kahit anong mangyari. Pagkasabi nun, tumalikod si Roman at naglakad paalis, iniwan si Ara na nanginginig sa takot at si David na gulong-gulo. Pinanot ni Ara ang paglayo ng mahaling kotse hanggang sa mawala ito sa kanto. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang puso. Ang payapang mundong binuo niya sa luong 4 na taon ay nagsisimula ng gumuho. Kinagabihan, hindi mapakali si Ara. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga salita ni Roman. Hindi ako alis dito. Pagkatapos niyang patulugin ang mga bata, naupo siya sa sala, nakatitik sa kawalan. Paano siya natunto ni Roman? Anong gagawin niya? Biglang umilaw ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang text message mula sa isang unknown number. Kinakabahang binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang larawan. Isang larawan ng kanyang 3 anak sina Rocho, Rosie, at Riley na masayang naglalaro sa labas ng kanilang bahay kaninang hapon. Kuha ito mula sa malayo, marahil mula sa kinatatayuan ni Roman kanina. Nabitawan ni Ara ang kanyang cellphone. Bago pa man siya makabawi sa gulat, isa pang text message ang dumating. Huwag mong isipin na matatakasan mo ako. Ang bantay malinaw. Hindi nagbibiro si Roman. Kinabukasan, ang bawat tunog ng sasakyan na dumaraan sa labas ay nakpapatindi sa balahibo ni Roman. Hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin ni Ara, pero alam niyang hindi na siya maaring maging pasibo. Kung gusto nitong maglaro, pagbibigyan niya. Ngunit sa pagkakataong ito, sa teritoryo na siya ang magtatagdangam ng patakaran. Mula sa bintana ng inupahan niyang silid sa nagisang hotel sa bayan, tinawagan niya ang kanyang pinakakatiwalaang asistan sa Maynila. Ricardo, I need you to do 2 things for me. First, alamin mo lahat ng impormasyon tungkol sa isang lalaking nagngangalang David. Taga-Layunian. At pangalawa, huminto siya sandali. Hanapan mo ako ng bahay na mabibili diyan. As close as possible sa address na i-send ko sa'yo. I don't care about the price. Bilhin mo agad. Hindi na natanong pa si Ricardo. Sanay na ito sa magabiglaan at kakaibang utos ng kanyang amo. Para kay Roman,
Simple lang ang plano. Kung hindi niya makukuha ang katotohanan mula kay Ara, kukunin niya ito sa ibang paraan. Palilibutan niya ito. Ipaparamdam niya ang kanyang presensya hanggang sa wala na itong choice kundi ang sumuko at sabihin ang totoo. At si David, kailangan niyang malaman kung sino ang lalaking iyon na tila may malaking papel sa buhay ng babaeng dapat ay sa kanya. Kinahapunan, habang abala si Ara sa pagdidili ng kanyang mahalaman, isang malaking truck ng mamuobles ang huminto sa tapat ng bakanteng bahay sa kabilang kalsada, isang bahay na halos isang taon nang walang nakatira. Nataka siya. Ngunit hindi niya ito pinansin. Marami siyang iniisip. Ang pagbabanta ni Roman, ang matanong ni David na hindi niya masagot ng diretso, at ang takot na anumang oras ay maaring bumalik ang lalaking iyon. Nang biglang bumukas ang pinto ng isang pamilyar na itim na kotse na huminto sa tapat ng bahay na iyon. At mula roon ay bumaba si Roman de Villa, nakasuot ng simpleng puting polo shirt at slacks, isang anyong mas lalong nakpalitaw sa kanyang kisih. Ngunit mas lalong nakpatingkat sa panganib na dala nito. Nabitawan ni Ara ang hawa niyang pandili. Hindi maari. Naglakad si Roman patawid ng kalsada, diretsong papalapit sa kanya. Sa bawat hakbang nito, tila humihigpit ang pagkakatali sa lalamunan ni Ara. Huminto ito sa tapat ng kanyang gate. Magandang hapon, bati nito, isang maliit at mapang-asa na ngiti ang sumilay sa mga labi. Mukhang magiging makapitbahay na tayo. Parang binuhusan ng nagyelong tubig si Ara. Anong ibig mong sabihin? Binili ko ang bahay sa tapat, simpleng sagot ni Roman. Na para bang pagbili ng isang pirasong tinapay lang ang ginawa nito. Napaisip-isip ko, maganda pala dito sa probinsya. Tahimik. Magandang lugar para magsimula ulit. Pinandilatan siya ni Ara ngang mamata. Bali ka na ba? Hindi ka pwedeng tumira dito. Bakit hindi? May batas ba na nagsasabing bawal akong bumili ng property dito? Hamon ni Roman. Ara, gawin mo ng madali ang lahat para sa ating dalawa. Sabihin mo na sa akin ang totoo. Bago pa man makasagot si Ara, lumabas ang tatlong bata mula sa bahay, na-excite sa ingay ng truck. Mama! May mabagong gamit. Ang ganda! Sigaw ni Rosie. Tumatakbo palapit. Agad na nabago ang anyo ni Roman. Ang pagiging sarkastiko ay napalitan ng isang kakaibang lambot nang makita ang mga bata. Lumuhod siya para maging kapantay ng mga ito. Hibati niya sa malambing na boses na hindi pa naririnig ni Ara kailanman. Ako si Tito Roman. Ang mga bata, na likas na palakaibigan, ay hindi natakot. Nginisyan lang nila ito. Sama sumunod na araw. Naging isang impyerno ang buhay ni Ara. Ginawa ni Roman ang lahat para iparamdam ang kanyang presensya. Sa umaga, makikita niya itong nakakapa sa beranda nito, diretsong nakatingin sa bahay nila. Minsan, mapapadala itong nga mamahaling laruan para sa mga bata, isang remote control na kotse. Isang malaking dollhouse, mga bagay na alam niyang hindi niya kayang bilhin. Ngunit ang nga bata, bagamat natutuwa sa mga regalo, ay mas gusto pa ring maglaro ng masimpleng bagay na itinuro sa kanila ni Tito David nila. Mas gusto pa rin nilang magpalipat ng saranggolang gawa sa diaryo o maglaro ng bahay-bahayan gamit ang mga lumang karton. At sa tuwing darating si David para makipaglaro, nakikita ni Roman mula sa malayo ang masayang tawanan ng ito, isang eksenang parang libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Isang hapon, hindi na nakatiis si David. Pagkatapos niyang makipaglaro sa mga bata, pinuntahan niya si Roman na nagisang nakaupo sa beranda nito. Pwede ba tayong may usap? Seayosang tanong ni David. Tiningnan lang siya ni Roman. Ano ang pag-usapan natin? Tungkol kay Ara at sa mga bata, diretsong sabi ni David. Hindi ko alam kung ano ang pakay mo dito, pero nakikita kong hindi ka nakakatulong. Ginugulo mo lang ang tahimik nilang buhay. Kung nandito ka para saktan sila, ako ang makakalaban mo. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa malabi ni Roman. Sa wakas, ang komprontasyong hinihintay niya. Talaga? At sino ka para sabihin sa akin yan? Ano ka ba nila? Kaibigan ako, matatak na sagot ni David. Isang kaibigang hindi sila pababayaan. Kaibigan lang ba talaga? Tanong ni Roman. Ang boses ay punong kang pang-uuyam. Dahil sa nakikita ko, parang higit pa rin ang gusto mo. Naikting ang panga ni David. Ang intensyon ko kay Ara ay malinis,
Hindi katulad mo na bigla na lang sumusulpot para manggulo. Umalis ka na habang maaga pa. Tumayo si Roman. Nilapitan si David hanggang sa halos makadikit na ang kanilang mga mukha. Hindi mo ako pwedeng paalisin. May karapatan ako dito na hindi mo pa nalalaman. At sa oras na malaman ko ang buong katotohanan, sisiguraduhin kong ikaw ang alis. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay halos mahahawakan sa sobrang bigat. Isang digmaan na walang salita, isang labanan ng dalawang lalaking parehong gustong angkinin ang pwesto sa buhay ni Ara. Bigla, ang kanilang pagtatalo ay pinutol ng isang sigaw mula sa kabilang bahay. David, tulong. Boses ni Ara, puno ng panik. Sabay silang napalingon at kumaripas ng takbo. Naabutan nila si Ara sa sala, karga-karga si Rosie na umiyak at nangingini. Ang balat ng bata ay sobrang init. Nilalanat siya ng mataas. Hindi bumababa. Natatarantang sabi ni Ara. Walang pag-alinlangan. Inagaw ni Roman si Rosie mula sa mabraso ni Ara. Sakot-sako na isakay. Mas mabilis, utos niya. Tumatakbo na palabas. Sumunod si Ara, habang si David ay naiwang nakatayo, walang nagawa kundi ang sundan sila ang tingin, isang pakiramdam ang pakatalo ang unti-unting gumagapang sa kanyang puso. Isinugot nila si Rosie sa pinakamalapit na ospital. Sa loob ng emergency room, ang mundo ay tila tumigil para kay Ara. Ang tanging naririnig niya ay ang pagiyak ng kanyang anak at ang mga boses ng mga doktor. Sa isang sulok, nakatayo si Roman, hindi gumagalaw, ang mukha ay isang blankong maskara ng pag-aalala. Sa kabilang sulok, kararating lang ni David, hingal na hingal. Hinarap ni Ara ang dalawang lalaki, ang isa ay ang lalaking kasama niya sa pagbuo ng kanyang pamilya, at ang isa ay ang lalaking ama nito. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kaguluhan at takot para sa kanyang anak, alam niyang hindi na niya maaring takasan pa ang katotohanan. Ang digmaan sa pagitan ang dalawang ama ay nagsimula na, at siya, kasama ang kanyang mga anak, ay nasa gitna nito. Ang bawat segundo sa loob ng ospital ay parang isang walang katapusang parusa. Para kay Ara, ang puting pader ng waiting area ay tila lumiliit, dinidiin siya, ninanakaw ang hangin sa kanyang ngabaga. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang metal. Ang kanyang makamay ay makayakap sa kanyang sarili na parabang iyon na lang ang pumipigil sa kanya na makawata-wata. Sa isang dulong silid, nakasandal si Roman sa pada, ang nga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Hindi ito gumagalaw, hindi nagsasalita, ngunit ang bigat ng kanyang presensya ay sapat na para punuin ang buong kwarto. Ang kanyang mamata ay nakatitik sa pinto ng emergency room, ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Sa itsura niya, hindi mo malalaman kung ito ba ay nag-alala o nagagalit. Marahil, pareho. Sa kabilang dulo naman ay si David, na kanina papabalik-balik sa paglalakad, hindi mapakali. Paminsan-minsan, sisilipin siya nito, ang nga mata ay puno ng pag-aalala. Gusto mo ng tubig, Ara? Kape? Tanong nito. Umiling lang si Ara. Walang kahit anong lalamunin ang dadaan sa kanyang lalamunan. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso, isang malakas at mabilis na kabog na puno ng takot. Rosie, anak, magpakatatag ka. Sa wakas, pagkatapos ang tila isang eternidad, bumukas ang pinto ng emergency room at lumabas ang isang doktor. Sabay-sabay silang tatlo na napatayo at lumapit. Kamusta po ang anak ko, Dok? Nanginginig na tanong ni Ara. Ngumiti ang doktor. Stable na po ang bata, ma'am. Mataas lang po talaga ang lagnat dahil sa viral infection. Nabigyan na namin siya ng gamot pampababa ng lagnat at naka-IV na rin siya. We'll have to admit her for a few days for observation. Pero she's out of danger. Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Ara. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang tuhod, at kung hindi lang siya inalalayan ni David ay baka napaupo na siya sa sahig. Salamat po, Do. Maraming salamat. Sige, ililipat na namin siya sa kwarto. Pwede na kayong sumunod dun, sabi ang doktor bago umalis. Salamat sa Diyos, bulong ni David, hinahaplos ang likod ni Ara. Sabi ko sa iyo magiging okay siya. Ngunit ang ginhawa ni Ara ay panandalian lang. Dahil nang iangat niya ang kanyang tingin, sinalubong siya ng matatalim na mata ni Roman. Ang pag-aalala sa mukha nito kanina ay napalitan ng isang malami at nag-aakusang ekspresyon. David,
Pwede bang ikaw na muna ang bumili ng pagkain para sa mga bata sa bahay? Pakiusap ni Ara. Naiwan sila kay Aling Nena. Baka nag-aalala na yon. Pero Ara. Okay lang ako. Kailangan ko lang. Kailangan lang naming mag-usap, sabi ni Ara. Ang tingin ay hindi inaalis kay Roman. Naintindihan naman ni David. Tumango ito, binigyan ng isang huling naalalang tingin si Ara, at isang masamang tingin si Roman, bago ito tumalikod at umalis. Nang silang dalawa na lang ang naiwan sa pasilyo, hinarap ni Ara si Roman, inihahanda ang sarili sa kung anumang sasabihin nito. Masaya ka na ba? Malamig na tanong ni Roman. Napakunot ang no ni Ara. Anong ibig mong sabihin? Masaya ka na ba sa buhay mo ngayon? Pagulit ni Roman. Lumapit ito ngang isang hakbang. Kasama siya. Kasama ang pamilya mo. Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang pamilya ay puno ng lason. Hindi mo naiintindihan, mahinang sabi ni Ara, yumuyuko. Hindi? Kung ganon, ipaintindi mo sa akin. Biglang tumaas ang boses ni Roman, at napahakbang paatras si Ara. Sabihin mo sa akin, Ara. Ginamit mo ba ako? Yung isang gabi sa London, parte ba yun ng plano mo? Para lang takasan ako at takbuhan ang lalaking iyan para bumuo ng sarili mong pamilya. Sabihin mo. Bawat salita ay parang isang matalim na punyal na bumaon sa puso ni Ara. Ang lahat ng sakripisyo niya sa loob ng 4 na taon ang pagtatrabaho niya mag-isa. Ang nga gabing hindi siya natutulog para alagaan ang 3 sanggol. Ang pagtitiis niya sa hirap para lang mabigyan sila ang magandang buhay, lahat na iyon ay binalawala ang isang masakit na paratang. Ang takot sa kanyang dibdib ay biglang nag-apoy, naging isang nangangalit na galit. Ang nga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang nga mata, hindi na dahil sa pag-alala, kundi dahil sa sakit at pihati. Hindi. Nagsimula siyang umiling, ang boses ay nanginginig. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Wala kang alam. Ano ang hindi ko alam? Sigaw ni Roman, hinawakan siya nito ng mahigpit sa braso. Ang pagkakahawa nito ay hindi masakit, ngunit puno ang desperasyon. Ara, magsalita ka. Ano ang katotohanang itinatago mo sa akin? Hindi na napigilan ni Ara ang sarili. Ang dam na 4 na taon niyang pinatata para pigilan ang agos ng katotohanan ay biglang gumuho. Ang luha ay bumuhos mula sa kanyang nga mata, at isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Wala kang alam. Isinigaw niya. Ang boses ay basak at puno ng sakit na umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng ospital. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang braso, pero mas lalong humigpit ang hawa ni Roman. Ano nga? Pagpupumilit nito. Ang mukha ay isang pulgada na lang ang layo sa kanya. Tinitigan siya ni Ara diretso sa mga mata. Hinayaan niyang makita ni Roman ang lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo, lahat ng pag-ibig na itinago niya para sa kanilang mga anak. At sa wakas isinuka niya ang katotohanang matagal na niyang kinikimkim, ang katotohanang yayani sa kanilang dalawang mundo. Ang hindi mo alam. Huminto siya. Humihinga ng malalim sa gitna ng hikbi. Hindi sila anak ni David. Ang pagziga niya ay napatigil sa lahat. Dahil sayo sila. Patuloy niya. Ang bawat salita ay parang latigo. Anak mo silang 3. Roman. Anak mo. Natigilan ang lahat. Ang mahigpit na pagkakahawa ni Roman sa kanyang braso ay biglang lumuwag. Ang galit sa mukha nito ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ng isang blankong ekspresyon ng absolutong pagkabigla. Ang kulay ay tila nawala sa kanyang mukha. Nanlalaki ang kanyang mga mata, nakatitig kay Ara na parabang nagsasalita ito nga ibang lengguwahe. Nakahinga si Ara ng maluwag. Ang bigat na 4 na taon niyang pinapasan ay tila nabawasan, ngunit napalitan ito ng isang nakabibinging katahimikan. Nakatayo lang si Roman sa kanyang harapan, parang isang estatwang nabuhusan ng nagyelong tubig. Ibinaling nito ang tingin sa pinto ng emergency room, kung saan sa loob ay nakahiga ang isa sa 3 batang tinutukoy niya. Pagkatapos ay ibinalik nito ang tingin sa kanya, ang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Ang katotohanan ay nasa labas na. At sa katahimikan na bumalo sa kanilang dalawa, alam ni Ara na simula pa lang ito ngang mas malaking bagyo. Ang salita ni Ara ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Roman na parang isang sirang plaka. Anak mo silang 3, Roman? Anak mo? Hindi siya nakatulo ng gabing iyon.
Matapos mailipat si Rosie sa isang pribadong silid, na agad niyang inayos at binayaran, umuwi siya sa bago niyang bahay. Ngunit ang bawat sulok ng malaking bahay ay tila sumisigaw ng revelasyon ni Ara. Naupo siya sa dilim, isang baso ngang mamahaling ala ang hawak, ngunit hindi niya ito iniinom. Nakatiti lang siya sa kawalan, pilit na pinoproseso ang lahat. 3 anak. Hindi isa, kundi 3. Isang bahagi niya ang gustong maniwala. Isang bahagi niya ang nakakaramdam ng isang kakaibang tuwa, isang pagkasabit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Ang pagiging ama. Ang ideya ay parehong nakatatakot at nakahahalina. Ngunit may isa pang bahagi sa kanya, isang bahaging sinugatan at pinakaitan ng tiwala noon ang bumubulong ng pagdududa. Bigla, bumalik sa kanyang alaala ang mukha ni Cassandra, ang kanyang unang kasintahan. Ang babaeng minahal niya ng buong buo, ngunit niloko lang pala siya para sa pera. Naalala niya ang sakit, ang kahihiyan, ang pangako sa sarili na hindi na siya mapapaloko pang muli. Paano kung si Ara ay isa lang ding magaling na aktres? Paano kung ito ay isang malaking bitak? Ang pagdududang iyon ay isang lason na dahan-dahang kumalat sa kanyang sistema, pinapatay ang anumang namumong pag-asa sa kanyang puso. Kailangan niyang makasiguro. Hindi dahil sa ayaw niyang maniwala kay Ara, kundi dahil sa takot niyang muling masaktan. Kinabukasan, pinuntahan niya si Ara sa ospital. Naabutan niya itong nagbabantay kay Rosie, na mahimbing nang natutulog. Namumuto ang mga mata ni Ara at halatang pagod, ngunit may isang bagong tapang sa kanyang anyo. Ang dating takot sa mga mata nito ay napalitan ng isang tahimik na determinasyon. Roman, bati niya. Hindi nagulat sa pagdating nito. Ara, sagot niya. Naupo siya sa upuan sa tapat niya. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Tanging ang marahan at ritmikong tunog ng monitor ng ospital ang maririnig. Naniniwala ka ba sa akin? Basa ni Ara sa katahimikan. Ang boses ay walang emosyon. Ito na. Huminga ng malalim si Roman. Gusto kong maniwala, Ara. Maniwala ka sa akin, gusto ko. Tumingin siya diretso sa mga mata nito. Pero hindi ganun kadali para sa akin. Minsan na akong naloko. Minsan na akong natiwala at nasaktan. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Ara. Isang kislap ng sakit ang dumaan sa mga mata nito, ngunit agad din itong nawala. Kaya, papapatuloy ni Roman, hirap na hirap sa pagbikas ng mga salita, para sa kapayapaan ng isip ko. Para sa kapakanan ng lahat. Kailangan natin ng DNA test. Kung may natitira pang pag-asa sa puso ni Ara, ang masalitang iyon ang tuluyang pumatay dito. Para siyang sinampal. Ang hilingin ang isang DNA test ay hindi lang pagdududa sa kanyang pagkatao. Ito ay isang direktang insulto sa 4 na taon ng kanyang paghihirap at sakripisyo bilang isang ina. Hindi siya sumagot. Tumango lang siya ng marahan, isang beses. Isang tango na nagsasabing sige, ngunit ang mga mata niya ay nagsasabing dinuro mo ako. Tumayo siya. Kung iyan ang kailangan mo para maniwala, ibibigay ko sa iyo, sabi niya sa isang malamig at malayong boses. Ngayon kung maaari, iwanan mo na muna kami. Nagpapahinga ang anak ko. Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang anak ko ay parang isang pada na biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Naintindihan ni Roman. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng koneksyon na nagsimulang mabuo sa pagitan nila. Tumayo siya at walang imik na lumabas ng silid. Dala-dala ang isang bigat sa kanyang dibdib na mas masahol pa sa galit. Samantala, sa Maynila, isang babae ang nakangisi habang binabasa ang report mula sa kanyang private investigator. So, natakpuan na pala ni Roman ang munting nurse niya, bulong ni Katrina Montenegro sa kanyang sarili, habang tinitingnan ang litrato ni Ara kasama ang 3 bata. At may bonus pong 3 souvenir. How interesting! Si Katrina, ang maganda, makapangyarihan, at mapakikensing ex-fiancé ni Romain. Hindi niya matanggap ang biglaang pag-ayaw sa kanya ni Roman. 4 na taon na ang nakalipas para lang hanapin ang isang hamak na nurse. Ngayon, may hawa na siyang alas. Itinipa niya ang numero ng kanyang tauhan. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng iyan at sa mabata. At mag-book ka ngang flight ko papuntang La Union. It's time to pay them a little visit. Kinabukasan, pakawi ni Ara mula sa ospital para kumuha ng damit,
isang sobraang naghihintay sa kanya sa ibabaw ng niyang mesa. Wala itong pangalan ng napadala. Kinakabahang binuksan niya ito. Sa loob, may isang lumang larawan. Isang larawan nilang dalawa ni Roman nung nasa London, kuha sa isang bar, masaya silang nagtatawanan. Ang panahong iyon ay tila mula sa ibang buhay. Ngunit ang nakpatindi sa kanyang mabalahibo ay ang sulat sa likod nito, na isinulat gamit ang isang pulang tinta. Akala mo ba tapos na? Nabitawan ni Ara ang larawan na para siyang napaso. Nangingini ang kanyang kamay. Sino ang nagpadala nito? Paano? Bitlang. May kumatok sa kanyang pinto. Isang marahan ngunit tiyak na katok. Naalangan siyang lumapit. Akala niya ay si Roman iyon, bumalik para muling makipagtalo. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ngunit hindi si Roman ang nakatayo ron. Isang babaeng hindi niya malilimutan ang nakatayo sa kanyang harapan. Matangkad, elegante, nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida. Ang mukha nito ay perpekto, ngunit ang ngiti sa mga labi nito ay puno ng pangungutya at paggamak. Ang parehong ngiti na nagdulot sa kanyang takot 4 na taon na ang nakalipas. Ara. Sabi ngang babae sa isang matamis ngunit nakakakilabot na boses. Long time no see. Naalala mo pa ba ako? Natuyo ang lalamunan ni Ara. Ang ngabinti niya ay tila naging haligi ngang yelo, hindi magalaw. Ang mukha sa kanyang harapan ay ang mukha na gumugulo sa kanyang ngabangungo sa loob ng 4 na taon. Katrina. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang mapait na sumpa. Ngumisi si Katrina Montenegro, isang ngising kasing talim ng isang patalim. Oh, good. I'm glad you remember. Nakatipid ako sa pagpapakilala. Pumasok si Katrina sa loob ng bahay na parabang paari niya ito, hindi na hinintay ang imbitasyon ni Ara. Ang kanyang mamahaling pabango ay agad na pumuno sa maliit na sala, isang amoy na sumisimbolo sa yaman at kapangyarihang hindi kailanman magiging pamilya sa mundong ito. Tiningnan niya ang bawat sulok ng bahay ng may halatang pandidiri. So, this is where you've been hiding, sabi ni Katrina, hinaplos ang daliri ang ibabaw ang isang lumang aparador at tiningnan ang alikabok na dumikit dito. How quaint. Ang layo sa London, di ba? Nahanap na muli ni Ara ang kanyang boses. Anong ginagawa mo dito? Paano mo ako nahanap? Humarap si Katrina sa kanya, ang ngisi ay hindi nawawala. Ara. Sa mundong ito, lahat ay mahahanap kung may sapat kang pera. At alam mo namang hindi iyon problema sa akin. Lumapit ito sa kanya, ang nga mata ay tila sinusuri ang bawat kahinaan sa kanyang pagkatao. Nandito ako dahil narinig ko ang magandang balita. At gusto ko silang makita. Wala kang makikita, mabilis na sagot ni Ara. Humaharang sa daan papunta sa kwarto nga bata. Umalis ka na. Isang halaha ang kumawala kay Katrina. Huwa kang maalala. Hindi ako interesado sa mga souvenirs mo. I'm here for you. And for Roman. Wala nang kayo ni Roman, matapang na sabi ni Ara. Talaga ba? Tanong ni Katrina, inilabas ang kanyang cellphone at ipinakita kay Ara ang isang larawan. Larawan iyon ni Roman na palabas ng ospital kanina. Ang mukha ay gusot at halatang problemado. Nakita ko siya kanina. He looks so stressed. Ano kayang problema niya? Baka yung DNA test na hiningi niya sayo. Parang sinaksa si Ara sa dibdib. Paano niya nalaman? Nakikita mo, Ara, papapatuloy ni Katrina. Ibinusa ang cellphone. Kahit anong gawin mo, kilala ko si Roman. Kilalang kilala. Alam kong may duda pa rin siya sayo. At ang kaunting padududang yan, ngumiti ito ng masama, ang kailangan ko lang para sirain ka ng tuluyan. Hindi kita hahayaang saktan ang pamilya ko, sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Pamilya? Muling tumawa si Katrina. Isang pamilyang nakatayo sa isang kasinungalingan at ngayon ay nangangailangan pa ang scientific proof. Huwag mo akong patawanin. Bibigyan kita ng isang payo, bilang isang kaibigan. Lumapit ito at bumulong, umalis ka na ulit. Lumayo ka. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong ang impyernong pinagdaanan mo sa loob ng 4 na taon ay magmumukhang paraiso lang kumpara sa gagawin ko sayo. Pagkasabi nun, tumalikot si Katrina at naglakad palabas, iniwan si Ara na nangingini sa galit at takot. Ang pagdating ni Katrina ay mas masahol pa sa pagbabalik ni Roman. Dahil si Roman,
may puso pa rin. Si Katrina, wala. Samantala, nakuha na ni Roman ang resulta. Hawak niya ang puting sobre, ang nga kamay ay nangingini. Sa loob nito nakasalalay ang kanyang kinabukasan. Ang sagot sa lahat ng kanyang tanong. Dahan-dahan, pinunit niya ito. Inilabas niya ang isang papel na puno ng numero at teknikal na salita. Ngunit ang tanging hinanap ng kanyang nga mata ay ang huling linya sa ibaba. Probability of paternity. 99.999%. Ang nga salita ay tila tumalon mula sa papel at sumampal sa kanya. Totu. Totu lahat. Siya ang ama. Siya ang ama ni Rocho, Rosie, at Riley. Isang halo-halong emosyon ang bumaha sa kanyang sistema. Tuwa, pagsisisi, galit sa sarili, ginhawa. Hinawakan niya ang papel ng mahigpit. Kailangan niyang makita si Ara. Kailangan niyang humingi ng tawad. Ngunit bago pa man siya makatayo, tumuno ang kanyang cellphone. Isang balita mula sa isang sikat na online gossip site. Ang headline ay sumisigaw. Shocking revelation. Bilyonaryong CEO na si Roman Davila, biktima ngang isang gold digger? Babae. Umano'y may mga anak sa iba't ibang lalaki. At sa ibaba nga headline, nakalagay ang isang malaking larawan ni Ara. Gumuho ang mundo ni Roman. Ito na. Ito na ang atake ni Katrina. Alam niya. At sa sandaling iyon, kailangan niyang pumili. Maniniwala ba siya sa kasinungalingang nakasulat sa screen? O sa katotohanang hawak niya sa kanyang nga kamay? Hindi siya nagdalawang isip. Mabilis niyang kinuha ang susi ng kanyang kotse at kumaripas ng takbo palabas. Mayroon siyang dapat protektahan. Mayroon siyang pamilyang kailangang ipaglaban. Naabutan niya si Katrina na pasakay na sa kotse nito sa labas ng bahay ni Ara. Katrina! Sigaw niya. Lumingon si Katrina, isang matagumpay na ngiti ang nasa kanyang labi. Roman, darling, what a coincidence. Itigil mo na to, Mering, sabi ni Roman. Ang alin? Sweetheart. Ang pagsasabing katotohanan. Hindi yan totoo at alam mo yan, sabi ni Roman, ang boses ay malamig na parang yelo. Huwag na huwag mong idadamay si Ara at ang maanak ko dito. Maanak mo? Tumawa si Katrina. Nakuha mo na ba ang resulta? O baka naman akuin mo na lang sila kahit hindi sa'yo para lang hindi ka mapahiya. Sa sandaling iyon, lumabas si Ara mula sa kanyang bahay. Narinig ang sigawan. Nakita niya si Roman at si Katrina. Hinarap ni Roman si Ara, at pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Katrina. Ang desisyon ay buo na sa kanyang isipan. Tapos na tayo, Katrina, sabi niya nang may pinalidad. At kahit anong gawin mo, kahit anong kasinungalingan pa ang ikalat mo, hindi mo masisira ang pamilya ko. Nawala ang ngiti sa mukha ni Katrina. You're choosing her? Over me? Isang hamak na nurse? Oh, sagot ni Roman, hindi inalis ang tingin kay Katrina. Pinipili ko siya. Pinipili ko sila. Araf-araf. Doon na napuno si Ara. Umalis ka na, Katrina, sabi niya. Ang boses ay matatak sa unang pagkakataon. Tapos ka na dito. Tinitigan ni Katrina silang dalawa, ang nga mata ay nag-apoy sa galit at pagkatalo. Hindi pa tayo tapos, banta nito bago pa balang na pumasok sa kanyang kotse at umalis. Nang silang dalawa na lang ni Ara ang naiwan, ang adrenalin ay dahan-dahang nawala, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Hinarap ni Roman si Ara, walang galit, walang pagdududa. Tanging isang malalim na pagsisisi ang makikita sa kanyang nga mata. Hawak niya ang resulta ng DNA test. Ara! Nagsimula siya. Ngunit inamin ni Ara ang huling lihim na itinatago niya, kaya ako umalis 4 na taon na ang nakalipas. Dahil sa kanya, sabi niya, ang luha ay nagsisimula ng tumulo, pinagbantaan niya ako. Sinabi niya na kapag nalaman mo, sa pilitan mong kukunin sa akin ang anak ko. Natakot ako. Roman. Natakot ako. Para sa kanya. Ang revelasyong iyon ang huling piraso ng puzzle. Ang huling dago sa puso ni Roman. Patawarin mo ako. Ara. Bulong niya. Ang boses ay basa. Para sa lahat. Sa pagdududa ko. Sa lahat. Inabot niya ang resulta ng DNA test kay Ara. Ngunit hindi ito kinuha ngang dalaga. Tumingin lang ito sa kanya.
Ang nga mata ay puno ngang sakit at pagod. Umiyak lang ito. Hindi alam kung paano o kung saan magsisimula muli. Hindi niya alam kung kaya pa ba niyang magtiwala. Ang bagyo ay lumipas na. Ang masigaw ni Katrina ay naglaho na kasabay ng alikabok na iniwan ng kanyang mamahaling kotse. Ang masakit na katotohanan ng DNA test ay nakalata na sa pagitan nila. Ang natira na lang ay ang wasak na tiwala at dalawang pusong hindi alam kung paano muling bubuin ang kanilang nga sarili. Sa mga sumunod na araw, isang kakaibang katahimikan ang namayani. Hindi na ginamit ni Roman ang kanyang pera o kapangyarihan. Ang banta at pagpipilit ay napalitan ng isang mahinahon at mapagkumbabang paghihintay. Nanatili siya sa kanyang bahay sa tapat, ngunit hindi na niya ito ginawang isang tore para bantayan si Ara. Sa halip, ginawa niya itong isang lugar kung saan maari siyang pakmasdan ng mga anak niya. Nagsimula sa maliliit na bagay. Isang umaga, nakita ni Ara mula sa kanyang bintana si Roman na sinusubukang mapalipat ng isang saranggola sa kanyang bakuran, isang saranggolang halatang siya mismo ang gumawa. Dahil tabingi ito at hindi marunong sumayaw sa hangin. Napangiti ng bahagya ang bata. Kinabukasan, naglabas siya ng isang maliit na inflatable pool at pinuno ito ng tubig. Mag-isa lang siyang nakaupo sa tabi nito, na para bang naghihintay. Sina Rocco at Riley, na hindi nakatiis, ay tumakbo papalapit sa bakod para manod. Gusto niyo bang maligo? Tanong ni Roman sa kanila, isang ngiting alanganin ang nasa kanyang ngalabi. Nakatinginan ang dalawang bata. Pagkatapos ay tumakbo pabalik sa loob para mapaalam sa kanilang ina. Nag-alangan man, pinayagan sila ni Ara. Mula sa bintana, pinanot niya si Roman na buong pasensyang nakipaglaro sa dalawang bata. Tinatalsikan ng tubig, tinatawanan. Nakita niya ang isang Roman na hindi niya pa nakikita kailanman, hindi ang makapangyarihang CEO, kundi isang ama na nagsisikap matuto. Isang hapon, habang naglalakad si Ara pauwi mula sa klinik, naabutan siya ni David. Mukhang mas tahimik na ngayon, sabi ni David. Tumango si Ara. Oh, Ara, sabi ni David, huminto sila sa paglalakad. Mahal kita. Alam mo yan. At handa akong maging ama sa mga anak mo. Pero nakikita ko sa mata mo. Mahal mo pa rin siya. Isang luha ang pumatak sa mata ni Ara. Hindi ko alam. David. Gulong-gulo ako. Ngumiti si David ng malungkot. Ang pag-ibig. Hindi yan parang sugat na kapag ginamot. Magaling na agad. Minsan, kailangan mo lang hayaang manatili ang peklat para maalala mo kung gaano kakatata. Masaya ako para sa iyo, Ara. Ano man ang maging desisyon mo, mananatili akong kaibigan mo. Niyakap ni Ara si David ng mahigpit. Isang yakap ng pasasalamat at pamamaalam sa isang buhay na ligtas ngunit hindi para sa kanya. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulo ang nga bata, lumabas si Ara at naupo sa dalampasigan. Ang tunog ng nga alon ay tila nahuhugas sa lahat ng sakit sa kanyang puso. Ilang sandali pa, naramdaman niyang may umupo sa kanyang tabi. Hindi na niya kailangang lumingon. Alam niya kung sino iyon. Hindi ko alam kung paano magsimula. Basa ni Roman sa katahimikan. Ako rin, sagot ni Ara, nakatingin sa malayong karagatan. Sa loob 4 na taon, pagpapatuloy ni Roman, ang tanging inisip ko ay ang galit. Galit dahil iniwan mo ako. Pero hindi ko kailanman inisip kung ano ang naramdaman mo. Hindi ko inisip na baka natakot ka lang. Patawarin mo ako sa pagiging makasarili. Tumingin si Ara sa kanya. Sa ilalim ng sina ng buwan, nakita niya ang sinseridad sa kanyang nga mata. Natakot ako, Roman. Sobra. Pero siguro, kasalanan ko rin. Dapat sinabi ko sa'yo. Dapat nagtiwala ako sa'yo. Paano ka matitiwala sa isang taong hindi mo naman talaga kilala? Malungkot na sabi ni Roman. Ang lalaking nakilala mo sa London? Hindi talaga ako yon. Ito. Itinuro niya ang kanyang sarili. Ang lalaking nag-alaga sa mga anak niya. Ang lalaking sinusubukang magpalipat ng tabinging saranggola. Ito ang gusto kong makilala mo. Ito ang gusto kong makilala nila. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Walang sisihan. Walang sumbatan. Tanging pag-unawa. Pinanot nila ang 3 malilit na alon na sabay-sabay na humampas sa dalampasigan, isang paalala ng 3 buhay na nagunay sa kanila. Dahan-dahan, inabot ni Roman ang kamay ni Ara. Hindi niya ito hinawakan ng mahigpit.
Hinayaan niya lang itong nakapatong sa buhangin, isang imbitasyon. Isang alok ng bagong simula. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 4 na mahahabang taon, hindi umurong si Ara. Dahan-dahan, isinara niya ang kanyang palat at hinawakan ang kamay ni Roman. Mainit. Totu. Hindi pa sila buo. Marami pang sugat na kailangang pahilumin. Marami pang tiwalang kailangang muling buuin. Hindi pa sinasabi ni Ara na oo. Hindi pa ito ang perpektong wakas na tulad sa mga fairy tale. Ngunit habang pinapanood nila ang pagsikat ng bukang liwewe, na nagbibigay ng bagong kulay sa madilim na karagatan, alam nilang pareho na ito ang simula. Ang simula nga isang pamilya. Hihintayin kita, Ara, bulong ni Roman, hinikpitan ng bahagya ang hawak sa kanyang kamay. Kahit gaano katagal. Lumingon si Ara sa kanya, at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Isang ngiting hindi na nagtatago ng takot o sakit. Isang ngiting puno ng pag-asa. At dito nagtatapos ang kuwento ni Ara at Roman. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa simula hanggang sa huli, naging karamay ko kayo sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagtibok ng puso, at sa bawat pag-asa na namuo sa kanilang kwento. Habang isinusulat ko ang mga salitang nagbigay buhay kina Ara, Roman, at sa kanilang tatlong anghel, naramdaman ko rin ang kanilang pihati, ang kanilang takot, at ang kanilang hindi matatawarang pag-ibig. Ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging isang perpektong hadin. Minsan, ito ay isang magulong larangan ng digmaan kung saan ang pinakamalaking kalaban natin ay ang sarili nating naduda at ang namulto ng nakaraan. Ngunit ipinakita sa atin ni Ara at Roman na ang pagpapatawad, lalo na sa ating mga sarili, ang unang hakbang tungo sa tunay na pagilong. At ang pag-asa, gaano man kaliit, ay sapat ng liwanag para gabayan tayo pabalik sa landas ng isang buong pamilya. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang kwento. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong nga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Sino ang karakter na pinakanagmarka sa inyong puso? Ibahagi nyo naman ang inyong nga komento sa ibaba. Muli, mula sa puso ang inyong lingkod, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.